Tawagin na lang po ninyo ako sa pangalan kong Ramon. Nais ko lang pong ibahagi sa inyong channel ang aking karanasan sa aswang at elementong nakatuwang ko noong aking kabataan. Matapos mailahad ng aking ama ang mga bagay-bagay tungkol sa banik, bahagya naman akong napanatag. Dahil wala naman palang banta ng panganib ang mga nilalang na yon sa mga antingero. Sa pagdaan pa ng mga araw, paisa-isa kong nasisilayan ang bago naming kapitbahay at paunti-unti naman silang nangingilag sa amin sa hindi ko maipaliwanag na kadahilanan. Makalipas pa ang isang linggo, bago tuluyang sumapit ang unang araw ng Kwaresma, may nanalasa na namang aswang sa kabilang baryo. Ayon sa asawa ng ginang, isang aswang ang nakita nitong gumagapang sa kisame na nakabaligtad at animoy isang butiki. Ayon din sa asawa ng ginang, di umano'y may malaas na dila ang aswang na pumasok sa kanilang pamamahay. Kaya sa labis na taranta ng lalaki, hindi na nito nahabol pa ang aswang na tumalilis na lundag palabas sa bintana. Kaya mas inuna nitong asikasuhin ng asawa niyang dinudugo. Sa awa naman ng Diyos, hindi nakuha ng nilalang na yon ang sanggol na nasa sinapupunan ng nasabing ginang. Kung kaya naman nang malaman namin nila lolo ang nangyari sa kabilang baryo, kaagad kaming nagtungo doon upang makiosyoso. Gayunpaman, naagapan naman ng albularyong kakilala ni Lolo Emong ang pagdurugo ng nasabing ginang. Subalit nang mag-usap ang lolo ko at si Mang Larry na kakilala nito, nagulantang kami nang maglahadyo ng usapin habang nagwiwika ng, "Kamusta ka, Emong? Mabuti naman at napadalaw ka rito sa baryo namin. Grabe na talaga ang mga aswang. Wala nang pinipili ang mga demonyong yon. Sigurado ako na isang manusupsup na aswang ang may gawa nito. Dahil ang mga nilalang na yon ang may kakayahang gumapang ng pabaligtad sa kisame na parang mga butiki." Magkasunod na paliwanag ni Mang Larry. "Ganun ba, Larry? Hayaan mong tugisin ng apo kong si Ramon ang mga demonyong yon." Paliwanag naman ng lolo ko. "Sana nga, Emong. Nangangamba kasi akong maulit muli ang ganitong pangyayari. Lalo na at nalalapit na naman ang Kwaresma. Alam naman nating sinasamantala ng mga demonyong yon ang pagkaimlay ng Panginoon para manalasa sa mga baryo." Paliwanag namang muli ni Mang Larry. "Kaninong bahay naman kaya ang susunod na sasalakayin ng manusupsup na aswang?" Patanong na sambit ni Mang Larry. Hindi naglaon. Sumapit ang araw ng Kwaresma at Lunes Santo pa lang. Tangan ko na ang aking agimat at mga pananggalang. Umiikot na rin ako sa aming baryo upang magmasid sa mga kabahayan, gayon din sa posibleng pagsalakay ng mga aswang. Subalit sa hindi inaasahan na pagkakataon, namataan ko ang isang aswang habang nagpapalit ito ng anyo, gayong padilim pa lang ng mga oras na yon. Subalit nang tuluyang tumalikod ang araw sa kalupaan, naghari na ang dilim sa buong paligid. Ngunit bago pa manalasa ang aswang na nakita ko sa mga kabahayan, kaagad ko na itong hinadlangan sa kanyang ninanais at laking gulat ng demonyong yon nang harapin ko siya sabay wika ng, "Demonyo kang aswang ka. Mga salot kayo sa baryong ito. Uutasin kitang demonyo ka." Mariin kong sambit, "Hoy, binatang antingero. Akala mo yata natatakot ako sa mga suot mong pananggalang. Pwes nagkakamali ka." tugon ng aswang habang umaangil. Sa puntong yun, habang nakikipagkumbate ako sa aswang na nasa aking harapan,
Panaka-naka ko ring napapansin ang mga banig na nagsusulputan kung saan. Mayroong lumalabas sa mga puno at mayroon din sa mga lupa kung saan nagaganap ang pakikipagkumbate ko. Sa mga oras na yon, tila pinapanood lang ako ng mga banig sa ginagawa kong pakikipagtunggali. Gamit ang sabulag ng aswang, naglaho ito sa aking paningin. Subalit isang banig ang naghagis sa akin ng batong buhay. Ayon sa maliit na nilalang, isubo ko daw ang batong yon para makita ko ng malinaw kung nasaan ang aswang. Bukod pa riyan, hinagisan rin ako ng isa pang banig ng sanggot na balaraw. Para po sa inyong kaalaman, ang batong buhay ng mga banig ay nagtataglay ng dobleng sabulag kumpara sa mga aswang at antingero. Mas malinaw na makikita ng isang antingero ang aswang habang nasa katawan nito ang bato ng mga banig na elemento. Samantalang ang sanggot na balaraw naman ay sagradong sandata ng mga banig na kapag tumama sa isang aswang ay malalagay ito sa peligro. Higit sa lahat, magtatamo ito ng agarang kamatayan dahil hindi basta-basta naghihilom ang dulot na pinsala ng sanggot. Bagkus kaagad nitong binubulok ang laman ng aswang hanggang sa maagnas. Sa pagpapatuloy ng aking pakikipagkumbate sa aswang, tila naging mas malinaw na ang paningin ko sa dilim ng paligid. At malinaw ko ring nakikita ang aswang na nakabaligtad sa isang sanga ng puno habang naghihintay ng tamang pagkakataon na umatake sa akin ng patraydor. Ngunit bago pa man magawa ng aswang ang kanyang pagsalakay, ay binato ko na yung balaraw na sanggot. Mula sa kinakapitan niyang sanga, ay lumagapak yun sa lupa habang nagkikisay. Hindi sukat akalain ng aswang na makikita at mapapatay ko siya gamit ang batong buhay at sanggot ng mga banig. Sa paghihingalo ng aswang, napambulalas pa ito ng salita sa aking harapan habang nagwiwika ng, Ano kang klase ng antingero? Papaano mong nakuha ang loob ng mga banig? Gulat na tanong ng aswang habang nalalagutan ng hininga. Sa tuluyang pagkamatay ng aswang, tila isang pistahan naman ang nagaganap nang makita kong dinumog ng mga maliliit na nilalang ang bangkay ng aswang na napaslang ko. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko na ang aswang na kinain ng banig. At halos buto na lang ang natira sa bangkay ng aswang na yon. At dinala ng mga elemento ang buto na yon na tila ba gagawing koleksyon ng mga ito. Maraming salamat sa masarap na hapunan, kaibigan. Kung alam mo lang ang dugo at laman ng mga aswang ang nagpapalakas sa aming mga banig. Galit na pagpapaliwanag at pasasalamat ng nilalang. Sa sumunod na araw, tila hinahanap ng dayong pamilya sa amin ang isa nilang kaanak. At sa paghaharap namin ng padre de pamilya ng mga dayong yon, hindi naman ako nagulat nang maglahad ng saloobin ang taong yun sa akin. At ayon dito, batid niyang ako daw ang pumaslang sa panganay niyang anak. Halos hindi ko naman itinanggi sa taong kaharap ko na may napaslang nga akong aswang noong nakaraang gabi. Kung kaya naman nanlisik ang mga mata nito sa akin at nakuha pa akong pagbantaan. Ayon dito, pagbabayaran ko daw ang pagpaslang ko sa kanyang anak. Subalit laking gulat ko nang mapatras iyon sa akin. Kung kaya naman sa pag-ikot ng aking paningin, nakita kong nasa likuran ko pala ang mga banig. Kung kaya naman napangisi ako habang nagwiwika ng, Manong, kung ako sa inyo, lisanin na lang ninyo ang baryo namin at bumalik na lang kayo sa inyong pinanggalingan bago pa kayo ubusin ng mga kaibigan kong banig. Mariin kong paliwanag. Sa puntong yun, hindi naman kumibo ang padre di pamilya ng dayo sa amin. At sa isip-isip ko nga, kaya pala napatras ang matandang yon dahil sa banik na nasa aking likuran.
Isang indikasyon lang yon. Natakot nga ang mga aswang sa mga elementong nasa panig ko na ngayon. Sa pagdaan ng mga araw, nabalitaan ko na lang na umalis na ang pamilyang Dayo sa lugar namin at sa pagtatapos din ng Kwaresma. Sa awa naman ng Diyos wala na akong nababalitaang pagsalakay ng mga aswang. Gayunpaman, hindi pa rin ako nagpapakampante at pinaninindigan ko na rin ang mabuting gawain ng isang antingero. Sa paglipas ng mga taon, nakapag-asawa na rin ako at kababayan ko lang din, pero taga-Ibajay Aklan. Sa katunayan nga to ang ikinikwento ko sa aking mga mahal sa buhay, ang tungkol sa sanggot at batong buhay ng mga banig. Halos mamangha ang asawa at anak ko dahil hindi sila makapaniwala sa nilalang na minsan kong naging katuwang. Lalong-lalo na nang masaksihan ko kung paano kinain ng banig ang aswang na napaslang ko. Kung kaya naman tumatak rin sa aking isipan ang mga pangaral ni Lolo Emong na huwag pagtawanan ang isang bagay o pangyayari, lalo na kung may nakasaksi, dahil ang mga bagay at pangyayari sa buhay ng isang tao kung minsan ay isang babala. Kaya naman huwag nating gawing katatawanan ang mga bagay-bagay sa ating paligid. Hanggang dito na lang po ang aking karanasan at sana ay may napulot kayong aral sa kwento ko. Marami pong salamat.